Magandang hapon po sa inyong lahat. Praise God. Ayos nating sound system. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. At sabi nga kanina, sinisigurado na lang hindi na mawawala ng kuryente kasi last time po yung pananghalian wala pong kuryente at naputulan. Hindi naman naputulan, yung parang bigla ho nagkaroon ng ng power interruption. And praise God, ngayon wala. Okay? So yung sound okay na, no? Praise the Lord. Answer prayer po tayo at napakabuti po ng Diyos. Una, napakaganda hong pagkakataon to. Tayo po'y nakakapagtipon sa ganitong lugar sapagkat ito po'y regalo ng Diyos sa atin. Alam nyo, mahirap pong una magkaroon ng ganitong lugar at alam nyo hong Diyos lang ho nagbigay nito. It is beyond us. At privilege po natin ito. Kaya it is a great honor po na magkasama-sama tayo always to worship the Lord. At itong pinakamagandang blessing ng Diyos. Sabi ng Bible, if 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of them. At alam niyo po ba, ang pinaka-importante hong bagay o pinaka-importanting tao, pinaka-importanting personalidad sa lugar na ito ay yung reality that God is in our midst. Amen? Kasi yun po yung napaka-importante. Kaya I pray that na wala akong matutulog sa atin. Just imagine God is here. Di ba? Hindi totoo po. God is here. And I pray that we will truly give our whole heart, soul, mind, and strength as we listen and study His Word. Amen po? So tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po yung magpasalamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, we praise you, we honor you for gathering us together in this place, O God. Thank you, Lord, for giving us this gift, this place where we can worship you, where we can learn from your words, where we can be trained, O God, and be equipped for the work of service. Thank you, God, for giving us, Father God, our senior pastor, Pastor Peter. Thank you, Lord, for putting burdens upon his heart, Father God, to direct this ministry, Father God. And I just pray to keep on, Lord God, protecting him, Father in heaven. Protect him from the attacks of the evil one. And I pray also to protect him as he comes back from the United States of America. I pray, Lord, to be with him, Lord, as he travels back. And I pray also to prepare him as he prepares, to help him to prepare, Father God, your message for next week, oh God. And Lord, I pray that to really allow your Spirit to move mightily in this ministry, oh God, that we will not pursue anything other than what you want us to accomplish in this life. Lord, I pray na talagang magtunay pong ang buong katawan ninyo ay talagang ma-involve aming Ama sa gawain po na itinakda ninyo para sa amin. At hindi po aksidente nandito kami sa CCF. Hiningi po namin aming Panginoon Diyos na gamitin nyo rin ang ministeryong ito, aming Ama, upang ma-impluwensyahan namin ang aming bansa. Thank you, Lord God, for the privilege that you have given us to pray for those who are in authority, oh God. Thank you, Lord, for our President. Thank you, Father God, for all the leaders of this land. And thank you that it is, Lord, your command for us to pray for them, that we may live a tranquil and peaceful life, oh God. And you want somehow, through their leadership, Lord God, your kingdom would be advanced in our country. Kaya hinihingi po namin na tulungan niyo po ang aming mga namumuno sa amin. At tulungan niyo rin na yung pong mga liko ang kanilang mga ginagawa, yung pong mga magnanakaw sa pamahalaan, aming Ama, ilantad niyo sila. At kung kinakailangan, ikulong nyo sila. Nang sa gayon, Panginoon Diyos, ma-realize nila na merong Diyos na makapangyarihan. At umaasa kami na sa kabila ng kanila pong mga pagkakamali ay makakilala rin sila sa inyo, aming Ama. Dahil alam namin, Panginoon, na hangad ninyo ang sino man na maligtas at walang sino mang mapahamak. Kaya dalangin namin, O Diyos, na tunay ang puso namin ay makita po ang kaharian ninyo. Patuloy, Panginoon, na itataguyod sa amin. Salamat po, aming Ama. Dalangin po namin na kausapin niyo po kami as we study your word. At dalangin namin magkaroon kami ng katalinuhan na maging maliwanag sa amin ang kalooban ninyo. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Ngayon po, tayo po magpapatuloy sa ating aralin sa aklat ng Genesis. Kung naalala ninyo, just to simplify and to give you an overview of the whole book of Genesis. Alam niyo kung bakit napaka-importante? Kasi ang salita ng Diyos, dapat po nating maintindihan na yung kanyang salita ay foundational ho yan sa atin. And for Christians, hindi imposible po na hindi ho natin ito siseryosohin. Bakit? Sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya po napaka-importante
importante ho ito. Ngayon, kahit sa Biblia, they always, makikita niyo po kung gaano ka-importante yung pinapag-aralan, pinag-uusapan, at talaga ina-analyze po ang kanyang salita. Ngayon, tingnan niyo po sa aklat po ng Genesis. Ito po yung para makita niyo na kaagad yung kabuuan. Kasi alam niyo, hindi niyo pwedeng basahin ng isang aklat lamang. Dahil tatanong niya, ito po parang isang liham po ito na, kunyari, sinulat itong buong Genesis, ito po yung tema niyan. So, hindi niyo pa pwedeng kukunin niyo lang isa, tapos ipapaliwanag niyo basta-basta ng kaiba. Dapat maintindihan niyo, within that context, meron na ho yan lumalabas ng kaunawa na, for example, pakahulugan or meaning. Naintindihan? For example lang, kunyari lang, meron kay aklat ng Galatia. That's a letter. Okay? A letter to the Christians in Galatia, for example. Hindi niyo pa pwedeng, kunyari, babasahin niyo yung liham para mapaliwanag niyo, pupunta pa kayo sa Efeso. Sa Efeso. Hindi pa pwede kasi magbabarko ka pa nun eh. Kung ikaw yung sinusulatan, kung magbabarko ka pa, layo-layo. Kaya iba sabihin sa doon pa lang sa loob na yon, maiintindihan mo na yung liham. Kaya lang sa ating panahon, it confirms when we look at the other letters. Naintindihan po natin. Same thing with the scripture. Kaya just in summary, the Lord, the creation of everything, start from the Lord, and ito lang po, nagkaroon ng kasalanan ng tao, it went to we went under curse. Pagkatapos ng curse, dahil ang Diyos gustong garantihan na sosolve niya yung problema, He entered into a covenant with men. At doon po natin makita how He entered into covenant with Abraham, how He entered the covenant with Isaac, and now with Jacob. Ito po sa ating pag-aaral, nandito na tayo sa chapter 36. At itong chapter 36, naniniwala ako to most of you, pag magbabasa kayo ng Bible, baka lulundagan nyo na yan, hindi nyo napapansinin yung chapter 36. Alam niyo kung bakit? Puro pangalan. Kaya titignan natin mamaya ng konti, ha? Pero bago tayo tumungo dyan, unang-una, ang ating talakayin is part 2 of delighting to do God's will. Ano yung part 2 natin? Live for the best. Alam niyo, ang pinakamatinding kalaban ng pinakamabuti or best is good. Don't settle for good. Always live for the best. Okay po ba yan? Pakisabi sa katabi mo, live for the best. Okay. Huwag kang papayag na doon lang. Now, tingnan po natin para maintindihan mo natin ng mabuti. Alam po ninyo, ito po ang isang malungkot na kalalagayan. Doon po kung inaaral niyo yung chapter 34, mapapansin niyo yung chapter 34, hindi nabanggit ang Diyos sa chapter 34. You cannot even notice the fingerprint of God in that particular chapter. Kaya ito po ang challenge. Because of that, actually, it was a chapter that tells us that Jacob was not in the will of God. Dahil hindi siya nasa will ng Diyos, kawawa hong Jacob, he was defiled. In fact, his daughter Dinah was defiled. At hindi lang una defiled, the whole family was defiled. At ito yung dahilan kung bakit yung dalawa niyang anak, si Simeon at si Levi, talagang sa sobrang galit, pinagpapatay ho yung mga taga-Shechem. At hindi lang sa Shechem, kundi pati ho yung kanilang mga ari-arian ninakaw. Dahil dito, naggalit ang mga komunidad, takot na takot si Jacob. Mabuti na lamang ang Diyos na siyang nagmamalasakit natin ng lubusan, diligtas niya po si Jacob. He took the initiative to speak to Jacob and instruct Jacob to leave Shechem and go to Bethel. Yun po ang ginawa ng Diyos. Now, sa ating pong pakikinig last week, yun ay kung hinaintindihan ng marami. Kasi nga, dahil sa gulo ng sound system, kasi iba ho, nakikita ko yung mga mukha, talagang parang kung pwede lang batuhin ako, gagawin ho nila. Kaya lang, dahil Christian tayo pare-pareho, hindi na lang ginawa. Okay? Kasi talaga naintindihan yung sitwasyon. Ngayon, ito po, sa ating pakiramdam, na kapag lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, para baga, sabi, pinigyan ng katiyakan that we would be blessed. Tama? Pinagpala ka. Kanya lamang, itong problema. Pagka narinig mo yung salitang pagpapala, agad-agad, we have the tendency to equate blessing to financial rewards, or maybe fame, or maybe the position that you decide to have, or maybe yung earthly dreams mo is coming to a reality. Naintindihan po natin? Kasi sabi mo, blessed ka na. So iniisip natin ganun kaagad ang blessing. Relax muna tayo. Katulad ho nito. Katulad ito po ay sinulat po ni Charles Stanley sa kanyang aklat, Success God's Way. Meron pong pagtatanong, si Karen, ang edad niya po ay 35. Nakikita niya ang kanyang asawa nagtatrabaho ng 45 hours a week. Kumikita ng
tapat na sweldo, sa tapat na trabaho, samantalang siya ay nandoon sa bahay bilang homemaker, bilang full-time wife, bilang nanay. At alam niya na sila ay nabubuhay sa tama, ibig sabihin to live a moral and upstanding life. Active sila sa church. Hindi lang sila active sa church, nagbibigay sila ng kanilang ikapo regularly. And they barely have, ito problema, they barely have enough money to make yung tawag na, to meet both ends ng kanilang pangangailangan. Parang hindi nila mapagkasya yung pera nila. Sabi niya, bakit ganon? Samantalang yung kaibigan niyang si Dayan, nagtatrabaho, iniiwan lang yung anak sa daycare. Siya, gusto niya nanay siya para maalagaan yung anak. Ito, sa daycare, yung asawa niya, paangat ang buhay. Tapos nagko-compromise. Hindi nag-a-attend ng church, hindi nagbibigay na ikapo. Tapos sila nakakabili ng mga bagay na hindi kayang bilhin ni Karen dahil mamahal. Nakaka-iPhone 6, ganyan. Hindi lang 6 plus. Talagang parang wala pang iPhone 6 plus dito, nabili niya na. Kasi sabi niya, bakit ganon? Sabi niya, kung ikaw ay lalakad sa kalooban ng Diyos, bakit parang mas matagumpay pa yung hindi? Ano intindihan niyo? Ito pa. Si Marge, 50 years old. Nagtatrabaho ng 40 taon sa isang local factory. Isipin mo 10 years old pa lang, nagtatrabaho na siya. At sa opinion ng marami, naku, kawawa naman itong babaeng ito, hirap sa buhay. Hindi na nga bumibili ng bagong damit. Lagi na lang iniisip niya yung kanyang mga anak bilang single mother. Pag-isipan niyo mabuti. Ngayon sabi niya, kung ang paglakad sa Diyos, kay dapat pagpalain, bakit parang hindi interesado ang Diyos sa aking kalalagayan? Naintindihan niyo? Ito pa isa, si Paul. Si Paul naman ay 45 years old. Secured siya parang feeling niya, kasi nandun siya sa upper management yun ang posisyon niya. Ang problema, nagkaroon ng reorganization, yung company, natanggal siya. At nung natanggal siya, ang hirap niya nang maghanap ng parehong trabaho at parehong kita. Ang tanong niya, Lord, lumalakad naman ako sa kalooban mo. Bakit ganito ang buhay ko? Nararanasan niyo rin ba yung ganung mga tanong? O hindi na kayo talaga nagtatanong? Hindi, sa totoo lang. Na-identify niyo ba yung sarili niyo sa kanyang kalalagayan? Ito po. Kaya napaka-importanting maisip natin to, maintindihan natin to ng mabuti. Sabi po ni Paul, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies living in holy sacrifice, acceptable to God. And look at this. Which is your spiritual service of worship, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect. Dito parang sinasabi ni Pablo, sa simula, para bagang yung kalooban ng Diyos, hindi kasiya-siya. Pero, sa sandaling maranasan mo ang mayamang awa ni Kristo, at maintindihan mo kung saan ka niligtas ng Diyos, kung saan ka galing, yun yung kinakanta natin kanina, yung amazing grace. Once I was lost, now I'm found. Once I was blind, now I see. Now I can see you, Lord. Ano yung sabihin? Yung palang, doon palang makita nyo kagad, maliban na ma-experience mo yung totoong bountiful mercy ng Diyos, you will never dare to offer your bodies to the Lord as a spiritual service. Kaya maraming tao, hindi lang gagamitin katawan para sa Panginoon Diyos. No way. Kaya maraming tao, isip nila is on how to survive in this world. Kaya lahat ng isip nila, tatrabaho ko para may makakain ako. Never to do things for the Lord. Sabi ng Bible ito, kanya namang sabi niya, the moment you understand the bountiful mercy of God, for sure you will offer your body as a living sacrifice, then you will no longer conform into the standard of this world. Hindi mo na iisipin yung kaisipan ng mundo, kundi iisipin mo yung kaisipan ng Diyos. Ngayon, sample, hangad ng Diyos na ikaw at ako'y maging matagumpay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hangad ng Diyos, matagumpay ka. Kanya lamang, kailangan itama mo yung pananaw mo sa tagumpay. Sabi ni Charles Stanley, napakaganda, success is the continuing achievement of becoming the person God wants you to be and accomplishing the goals God has helped you set.
Sa madalit salita, parang sinasabi ng Diyos, ang issue ng totoong tagumpay ay yung ikaw ay patuloy na maging ayon sa disenyo ng Diyos na maging ikaw at makamtan mo yung adhikain ng Diyos na kanyang itinalaga para sa iyo. Ibig sabihin, ito'y nakaugat sa programa ng Diyos. Sa madalit salita, ito'y nakaugat sa ugnayan mo sa Diyos. Naintindihan po natin? Kaya kung ito'y ilalagay ko sa sarili kong salita, itong sinasabi niya, yung bang matapos mo, yung pinagagawa ng Diyos sa iyo sa kanyang paraan. Naintindihan po? Ayon sa kanyang kalooban. Kaya ito, kapag si Kristo, sabi niya, Panginoon, I glorified you on the earth. Paano? Having accomplished the work which you have given me to do. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo lang. Tingnan niyo. Alam ko tulog na siya, pero tingnan niyo siya. Hindi po ba kayo nagtataka? Sa dami naman po ito, bakit tayo iba-iba ng anyo? Iba-iba ng taas, iba-iba ng kulay, iba-iba ng lakas at kahinaan. Kasi ang Diyos, meron pong nakatalagang eksaktong bagay para sa iyo. Sa totoo lang, ang akala ko isa lang nasa isip ko. Magtrabaho, kumita ng pera, hindi lang basta pera, kundi limpak na salapi. Diba? Yan ang pangarap ko nung bata ako. So ang isip ko, magbibili ako ng maraming pera. Kaya kumuha ako ng accountancy. At sa awa ng Diyos, naging certified public accountant ako. Okay? Totoo naman, bumibilang ako ng limpak na salapi. Hindi nga lang akin. Nakalungkot, no? Hindi naman iyo. Di ba? Ngayon, ito ang amazing dito. Hindi ko po maisip, hindi kayang gagapin ng aking kaisipan na ako'y magsasalita sa mga taong tulad ninyo. Magagalang, maaayos sa tao, mga matataas ang pinag-aralan, at ang iba'y tulog. Hindi ko yan in-imagine. Honestly, I never imagined myself speaking before you guys. As in diverse kind of people. Now, this is amazing. You know why? Unang-una, my personality, hindi yun. Kasi ang personalidad ko po, para hindi kayo maniwala o maniwala kayo sa hindi, introvert po ako. Mas gusto ko pong nag-iisa. Mas ayaw ko po ng maraming tao. Gusto ko po ako lang. At pangalawa, hirap po ako sa pagdating sa pagsasalita dahil takot na takot ako dahil yung tatay ko po, napakahigpit dahil po siya isang speech writer noon. Kapag mali yung grammar, pinipingot ho ako ng tatay ko. Hindi lang pinipingot, binubunot pa ang patilya ko. Kaya takot akong mag-Ingles, takot akong magsalita. Kaya hindi ko po maisip, paano po gagawin ng Diyos yun. Kaya when God sama, pero nung naging Christian ako, ito lang prayer ko, Lord, make me a person that you want me to be. Yun na hangad ko. Yung bang mag-glorify ka. Surprisingly, tinawag ako ng Diyos sa ministeryo. Okay. Kaya nga yung nanay ko, kapatid, ito kinikwento ko to sa inyo kasi gusto kong maintindihan ninyo. Kasi kung walang to katotohanan sa kwento, ibig sabihin, hindi totoo sa akin, anong saysay na pinag-uusapan natin? Nakuha ninyo kasi marami pong mga tao, sasabihin nila, dapat hindi mo kinikwento yan, dapat si Kristo lang ang kinikwento mo. Mali ka. Kasi paano sasabihin, imitate me as I imitate Christ kung hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao? Nakuha? Okay, balik tayo ha. Binabalansin ko lang kasi mayroong mga mahihigpit dito eh. Ito, tuloy tayo. Ngayon ito, naalala ko yung nanay ko coming from Canada, bagamat siya po'y nasa langit na. Nung buhay pa po siya dito sa lupa, alam niyo, sabi niya, nung nakita niya po ako nagsasalita, nakangangaho siya ganyan. Sabi ko, Nay, kamusta? Ikaw ba talaga yan? Sabi niya, bakit, Nay? Kasi nung bata ka, at saka nung bago ko umalis, hindi ko nakikita yung bibig mong bukas. Sabi niya, hindi kita nakikita, hindi ka nagsasalita, hindi ka basta tikom ang bibig mo, maging sa pagkain mo, tikom na tikom. Ngayon, takang-taka ako. Hindi na nagsasara. Ano nangyari? Nakuha niyo yung sabihin? Ano nangyari? Doon niyo maintindihan, hindi na ito tungkol sa atin. It is now Jesus Christ who is in us. Kaya nga po ang Kristyanismo, pansin niyo I've been crucified with Christ. It is no longer I who live. Naintindihan po natin? But Christ who lives in me. Hindi na tungkol to sa anong preference mo. Hindi na yun eh. Ay, ayoko mag-share ng gospel kasi hindi naman yan. Hindi ko naman, hindi ko man personalidad yan. That's not the point.
It is no longer about you. It's about Jesus. It's no longer about our self-esteem. It's about Christ's esteem. Naintindihan po natin. Kaya hindi na ho ang issue ngayon, eto na. Kaya itong ating pag-aaral, napaka-importante. Bakit? Tingnan niyo po sa Genesis chapter 36, itong mapapansin niyo, ito po ay kwento na napakahalagang makita natin anong pinuntahan ni Iso. Di ba? Si Iso po ay larawan ng isang katangian ng isang taong matagumpay sa mata ng mundo. Now, tingnan po natin. Kanya lamang si Iso, pinakita rin ang isang taong matagumpay na papuntang impyerno. Bakit? Ito sabi ng Bible. Hindi ako nagsabi nito, si God. Siya ay immoral. Huwag niyong gayahin siya. Sabi niya, let there be no immoral or godless person. Wala sa kanya ang bagay ng Diyos. Sabi ganon. Like Esau, who sold his own birthright for a single meal. Now, tingnan niyo pa. For you know that even afterwards, when he decided to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place for repentance, though he sought for it with tears. Ngayon sabi ko, paano mo mapapatunayan yan? Makikita nyo yan pag inaral na natin yung kanyang talambuha, yung kanyang genealogy. Now, tingnan po natin. Dalawang dahilan kung bakit sinulat ang kabanatang ito. Una, dahil yung konteksto noon, kalalabas lang nila sa Egypt. Okay? Ngayon, sa kanilang paglalakbay, itong mga taga-Edomites, ang tawag ay Edomites, hindi sila pinayagan dumaan sa kanilang lugar. Bagamat nag-alok si Moises ng kabayaran kung ano man ang kanilang kainin, ano man masira nila o inumin. Pero sabi nung hari ng Edom, hindi kami papayag. Kaya kailangan, sabi na, siyempre, gustong gumanti rin itong mga taga-Israel. Gusto sabihin, pag tayo nakalagay na sa lupain natin, babawi tayo. Ang problema, sabi ni God, wag mo silang galawin. So they need to know, bakit ayaw ipagalaw ng Diyos itong mga Edomites na ito? Ngayon, pinakita ho dito. Tingnan nyo ha. Sa Genesis 31. Now, these are the records of the generation of Esau. That is Edom. Gusto kong maunawaan ninyo, si Esau at si Edom, iisa. Inulit-ulit niya yan. Tingnan nyo sa 7, sa verse 8. So, Esau lived in the hill country of Seir. Esau is Edom. Okay ba yan? Para pa ulit-ulit, ano? Isa pa. Sabi niya sa verse 9. Sabi ganon. Sabi niya, Esau, the father of the Edomites. Napansin niyo po ba yan? Ngayon, ito pa. Sabi ganon. Sa verse 19, Esau, that is Edom. Ano sinasabi niya? Paano sinasabi niya ganito? Huwag niyong papatulan yan si mga Edomites. Kasi yung mga Edomites na yan, lahi ni Esau. Si Esau, kakambal ni Jacob. Si Jacob, ang tatay natin. Nakaw niyo na. Dahil magkamag-anak tayo, huwag natin silang papatulan. Di baling patulan lang tayo, huwag tayong papatol sa kanila. Nagkakaintindihan? Okay po ba yan? Kaya tayo magkakapatid, minsan di bali ng malamangan na kayo, kaysa kayo ang manlamang. Naunawaan po. Pangalawa, ito pang sabi ng Panginoon Diyos, upang maunawaan ng Israel, maging tayo, na maintindihan natin ano ang kinahihinatnan ng isang buhay tulad ni Esau na walang galang sa Diyos kumpara sa buhay ni Jacob na sumunod sa Diyos. Tignan nyo ha, dito po makikita nyo, si Esau may mga hari na naghahari sa lupain ng Edom. Samantalang ang Israel, wala pa. Before any king reigned in the sons of Israel. Sa totoo lang, habang sila po'y nagtaguyod ng bansa at dynastiya, ito po si Jacob, he dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. Isipin nyo, habang ito nagbibuild ng kanyang bayan, si Jacob, estranghero pa rin sa lupain. Nai-imagine niyo po? Malalim ang imahinasyon mo, ha? Kasi sabi niya talaga parang nakaganyan pa. Ang cute-cute. Pero, ito to. Si Jacob, ano pa rin siya? Parang dayuhan pa din. Naintindihan? Now, ngayon, kaya itong kabanatang ito, parang may pagpili. The choice to delight in the ways of the world, which is to pursue earthly success, fame, power, which can bring quick, visible results. Or the choice to always delight in obedience to the will of God, most of the time, I'm not saying all of the time, most of the time, much slower and less visible in terms of the payoff. But one thing is guaranteed, a blessed life. Okay po yan? Mabagal, pero tiyak na pinagpalang buhay. Now, tingnan natin. Tingnan natin, ha?
Kaya ito po importante. Kung tayo'y magtatagumpay sa paraan ng mundo, ngunit bigo tayong isagawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin, tayo po ay tutuong bigo. Okay po yan? Maliwanag? Now, tingnan natin isa-isa. Kasi ito po yun. Una, si Esau, ang kanyang decision making laging nakabatay sa pleasure. Paano natin nalaman? Ito po ay mungkahi ni Pastor Ricky Sartu. Kasi po kanina nag-uusap kami, sabi niya, para ma-simplify, lagay mo pleasure, puro P. Mamaya gagawin ko. Kaya lang kanina hindi ko na nabanggit sa English sa 12 o'clock kasi hindi ko alam Englishin. Now let's go. So pleasure. Yan. Kasi bakit? May-aring masaya o maganda yung pamilya pero hindi maka-Diyos. Okay? Ang isang magandang pamilya, ayon sa standard ng mundo, hindi necessarily a family blessed by God. Alam niyo, marami ako narinig ganito. Pastor Bong, siya po yung boyfriend ko. Gusto kami magpakasal. Kamusta? Christian ba siya? O sa Lord ba siya? Kaya Pastor Bong. Hindi, ano nga? Hindi. Di ba alam mong, hindi maganda yung hindi kayo parehas. Mabait siya, Pastor. Mas mabait pa nga siya kaysa doon sa mga Christian na nanligaw sa akin eh. Eto, Pastor, ang bait ha? Ang bait. Alam niyo po, yung mga ganun pa. Tsaka, Pastor, yung kapitbahay namin, hindi rin Christian yung napangasawa, pero ang saya-saya nila. Hindi naman wala silang problema. Basta, kahit saan sila mag-attend, hindi problema, hindi issue yon. Kapatid, the issue is not a masayang pamilya. The issue, are you accomplishing the program of God or the plan of God? Ang issue, are you with God? Naintindihan po natin? Yun po ang issue. Kaya itong si Esau, ganito siya, kaya kanya ng kanya pananaw. Magaling din yung mga ibang lalaki, babae naman ang kanilang hinanap. Pastor, hindi naman issue. Sexy ito! Maganda, mabango. Yung Christian, sama ng amoy. Kaya, Pastor, wag mo na ang pigilan dyan. Mali yan. Tingnan ninyo ha. Ito mapapansin nyo. Now, these are the records of the generation of Esau. Para maintindihan ninyo. Sabi niya, Esau took his wives from the daughters of Canaan, Ada, the daughter of Elon, the Hittite, and Oholibama, the daughter of Anna, and the granddaughter of Sibeon, the Hivite. And sabi ng Bible, also Basimath, Ismael's daughter, the sister of Nebaioth, Ada bore Eliphaz to Esau, and Basimath bore Ruel. And Oholibama bore Jeus and Jalam and Korah. These are the sons of Esau who were born to him in the land of Canaan. Ang sarap basahin, ano? Now, ito ho yun. Pansinin nyo, sinong pinakasalan niya? Mga taga-Kanaan. Hindi ba niya alam na sabi ni Abraham, kabilin-bilinan niya sa kanyang alipin, sabi niya, wag mong ikukuha ang anak ko na si Isaac ng asawa sa Kanaan. Ayaw ng Diyos. Etong si Esau, taga-Kanaan ang pinakasalan. At walang kadala-dala. Nasaktan yung magulang, ha? Kasi alam nilang hindi tama yon. Kaya, pero alam nilang hindi pala gusto ng tatay niya, nag-asawa na naman. Yun naman, sa lahi naman ni Ismael. Sabi ko, laki ng problema itong tao na to. Pero ito pa may dagdag na problema, gusto ko lang maintindihan ninyo. Pag nagbabasa kayo ng ganito, magugulat kayo. Baka magulat lang kayo, just in case. Kung kayo po ay mas minasinsin sa inyong pag-aaral, baka magtaka kayo sa mga pangalan. Kasi sa Genesis chapter 26, itong sinabi. When Esau was 40 years old, he married Judith, the daughter of Beeri, the Hittite. Nakita niyo ba yung pangalan na yan doon sa chapter 36? Hindi, no? Ay, sabi niya, and Basimath, the daughter of Elon, the Hittite. Ito, nakita natin si Elon, tama? Si Basimath, nakita natin. Ngayon, tuloy yan. And Esau went to Ismael and married besides the wives that he had, Mahalath. Si Mahalath naman. Akala ko kanina Basimath. Ngayon, Mahalath. Ang gulo-gulo naman ito. No, baka maisip niya. The daughter of Ismael, Abraham's son, the sister of Nebaioth. Now, bakit ganyan yan? Baka magulat kayo. Hindi yan mali. Tama yan. Ang problema ng maraming tao, agad-agad sabi, mali hindi pare-parehas ang pangalan. Hindi mo lang naiintindihan. Ang kultura ng mga tao noong panahon na yan, maging noong panahon ni Barnabas, mahilig silang magpalit ng pangalan ayon sa kanilang katangian. For example, si Barnabas, ang pangalan niyang totoo, Joseph. Kanya lang dahil siya yung man of encouragement, tinawag siyang Barnabas. Hindi na siya tinawag na Joseph muli. Naintindihan niyo? Kunyari, si Peter, ang pangalan niya po ay Kepas or Cephas. Di ba? O Simon. Pero ngayon, bigla siya pinangalan ng Peter. Nakuha ninyo?
Ganon din si Iso. Si Iso, dating Iso, tinawag siyang Edom. Naintindihan? Ganito rin yan. Itong mga ito, pinalitan yung pangalan kasi halimbawa si Basemat. Ang ibig sabihin ng pangalan, perfume one, mabango. Mabango. Ngayon siguro, dahil tumagal ng panahon, dati nakafocus lagi siya sa pabango, lumipas naman, naging focus siya sa jewelries at saka sa pananamit. Kaya isip niya, pinangalanan yung sarili niyang Ada, ornament or adorned one. Pinaganda pa. Hindi lang mabango, pinaganda pa. Si Mahalak naman, musical one, mahilig sa musika. Siguro paglipas ng ilang panahon, pinangalanan yung sarili niyang Basemat. Siguro, naka-invento siya ng pabango. Nakita niya yung sikreto ni Victoria. Yung gano'n ba? Alam niyo yun? Victoria's Secret. So, discover niya, nahilig siya sa pabango. Kaya siya naman ngayon na naging perfume queen. Nakuha niyo? Ngayon, itong si Judas, the praised one, noong medyo bata-bata pang pinakasalan, kasi anak ito ni isa bahagi ni Ismael eh. Ito mangkad. Kasi ang ibig sabihin ng Oholibama, matangkad. Naintindihan niyo po? Naintindihan natin? Kaya marahil, yung pangalan nila, pinagpapalitan nila. Para tayo nakakatiyak niyan. Katulad ng mga pangalan ng tatay, ang gulo-gulo. Tingnan niyo ulit ha. When Esau was 40 years old, he married Judith. Kung ito si Judith, siya rin si Basemat. Si Basemat, sabi doon, ang tatay niya, si Ana. Samantalang dito, ang tatay niya, si Biiri. At hindi lang Biiri, the Hittite. Yung kanina, Basemat, ang tatay niya ay ang pangalan niyan? Si Ana. At ang sabi, the Hivite. Magkaiba yun? Hindi. Kasi ang salitang Ana, para maintindihan ninyo yung Ana daw na yun, ito para makita ninyo. Ayan, Oholibama, the daughter of Ana. Di magkaiba na? Hindi. Tingnan nyo itong Ana na ito rin ang nakakita, si Ana. He is the Ana who found the hot spring in the wilderness when he was pasturing the donkey. Kasi ang pangalang Biiri, para maintindihan nyo, ang ibig sabihin niyan, well-man. Kumbaga, taong balon. Naintindihan? Si Ana ang nakatagpo ng balon. Tama. Kaya yang Biiri at saka Ana, pwedeng ipalayo kay Ana dahil sa yung nakatagpo ng balon. Bakit namang Hittite tapos Hivite? Tapos pagdating nyo sa ibang talata pa, sa 36, hindi na siya Hivite, Horite pa. Hindi na siya Orite. Tama? Magulo na Hindi. Para maintindihan nyo, yung Hittite, yun ang pinakabayan. Tapos sa bayan ng yan, mayroong probinsya, ang ibig sabihin, Hivite naman. Ngayon, yung isa naman, Horite. Yung ibig sabihin ng Horite, cave dweller. Yan ay paliwanag. Pansin nyo kunyari ako, sa Pilipinas ako, dahil Pilipino. Tama ba? Pwede rin akong tawaging Manileño dahil nakatira ako sa Metro Manila. So, Pilipinas, Metro Manila. Pwede rin akong tawaging Mariqueño dahil taga Marikina ako. Naintindihan niyo na? Di ba? Kaya yung Hittite, Hivite din. Yung Hivite, Horite din. Di all right na siya. Tama? Okay na, nakuha ninyo. Okay. Ano ngayon ang saysay nitong mga ito? Okay, naintindihan na natin. Ano yung mga pangalan na yan? Pansinin ninyo. Ano napansin nyo kay Iso? Hindi man natin madetermina lahat ng kahulugan ng pangalan, pero one thing you will notice, itong si Iso mahilig sa magaganda. Tingnan nyo, perfume one, mabango. Adorned one, wow, panalo, pang-pageantry, di ba? Hindi lang yon. Ano pa sabi niya? Ito, matangkad, model na model ang dating, di ba? Naku, ibig sabihin, ang kanyang paghahanap, hindi ito ba'y may takot sa Diyos? Ito ba'y mapagmamahal sa Diyos? Hindi ko ibig sabihin ang Christian humahanap ng pangit. Hindi ganon. Ang ibig ko lang sabihin, hindi yun ang kanyang priority. Ang priority niya ay yung palatuntunan ng Diyos. Pero itong maganda, may bonus ang Diyos. Madalas, yung kakatugnay, kapartner mo to accomplish God's plan, hindi naman pangit. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya lang, ang priority mo, yung palatuntunan ng Diyos. Naintindihan natin. Tapos ito pa mapapansin ninyo, karamihan sa mga pangalan ng lahi ni Iso, karamihan ng pangalan lang, kahulugan, ayon sa kanilang surroundings, walang kinalaman ng Diyos. Tingnan ninyo lang halimbawa, si Eliphaz, ibig sabihin pure gold. Si Zerah, rising or east. Si Dishon means gazelle. Wala ka makikitang patungkol sa Diyos. Di katulad nila Ruben, nila Judah, merong kaugnay sa Diyos. Naintindihan natin?
Lagi nakadikit sa Diyos na nagbigay sa kanila. Pero ito, yung mga pangalan nila, walang kaugnayan sa Diyos. Meron lang dalawang pangalan, si Ruel at saka si Jeus, na ang ibig sabihin, the Lord helps. Kaya lang, itong Lord na ito at saka God, maaring nakadikit pa sa kanyang Diyos-Diyosan. Kasi yung later on, yung pangalan, Baal Hanan. Yan po ay si Baal. Naunawaan natin? Ito ho ang problema nitong si Iso. Si Iso ang Diyos, walang bahagi sa buhay niya. Alam niyo, minsan tayo, nagtatanong tayo, saan paaralan dadaling ko ang aking anak? Minsan ang isip natin kagad, kung saan siya magtatagumpay. Di baling magkandalito-lito siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang importante, siya'y maging matalino. Huwag ganon. Ang una mong hahanapin, yung ugnayan niya sa Diyos, titibay. Amen po? Minsan magtatanong tayo, saan ako mamamalagi? Sa Amerika ba o sa Pilipinas? Hindi issue ang Amerika at Pilipinas. Nasa ng Diyos. Naunawaan po natin. Hindi yung sa pagmamalaki. Naalala ko, meron din po akong alok sa Canada eh. Sabi nga ng nanay ko, dito ka na anak, sama-sama na tayo. Alam niyo, sabi ko sa nanay ko, dahil pasensya na kayo. Hindi ako tinawag sa Canada, tinawag ako sa Pilipinas. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi. Akala lang kasi pag na-Canada, ayos ang buhay. Maaring yung iba na ayos ang buhay, pero tanong kamusta sila sa Diyos. Marami sa kanila tuyo-tuyo sa bagay ng Diyos. Wala silang fellowship na mapuntahan. Hindi sila makapag-aral ng Bible na maayos. Di ba samantalang tayo dito, ang ganda-ganda ng lugar natin pinagtitipunan, nakakatulog pa tayo na mahimbing. Doon ang hirap. Sa totoo lang. Pag-isipan niyo na mabuti. Kaya, ulitin ko, hindi masama. Kung sinabi ng Diyos ay pumunta ka ng Canada, walang problema yon. Basta ang importante, kasama mo si God. Naintindihan po natin, napaka-importante na maging sa pagpasa natin sa ating mga anak, ang issue, are we passing on the godly heritage? Hindi basta-basta, gusto ko magtagumpay ka anak. Minsan ganun tayo sa anak natin eh. Anak, umabsent ka sa Sunday school, mag-aral ka mabuti. Ibig sabihin, mas importante, kaya sa isip ng anak, mas importante ang bagay ng lupa kaysa sa bagay ng Diyos. Kaya pag may assignment sa Sunday school, hindi papansinin. Ang importante, yung eskwelahan. Maganda yon, pero anong kino-communicate mo sa iyong anak? So friends, if you don't know what to do and how to do it, I challenge you, attend counterflow. Hindi sa totoo lang. Kasi at least may mga nauna na sa atin. Ako, I learned a lot from Pastor Peter and praise God for that. But still, I need to learn. Because I still have a lot of things to learn about parenting. Mga anak ko, college student na sila lahat, pero ang dami ko pa rin dapat matutunan. Kasi hindi madali eh. Kasi ang mundo natin, talagang ibang-iba yung daluyan, kaya counterflow. Bakit? We need to tell them that there is a better life more than just succeeding in this world. Naintindihan po natin. Kaya hindi lang yun, pansinin niyo po ha, napakahalaga. Sa pagpili mo lagi, Lord, yung bang anak ko at ako, lalapit sa Diyos. Tingnan niyo po, isang Christian school, nakakagulat. Wala na silang kaalam-alam sa Bible. Wala na silang kaalam-alam sa Diyos. Biruin niyo ha, Christian school to, tinanong yung mga bata tungkol sa Bible. Sasampulan ko lang kayo, hindi ko babasahin lahat. Sabi niya, in the first book of the Bible, sabi niya, sulat to ng mga bata, walang pagbabago. Hindi ko to chinek, hindi ko to inedit. Sabi niya, in the first book of the Bible, Genesis, or Guinness. Alam niyo Guinness, the World Book of Guinness Book of World Record? Nakalagay dito, Guinnesses. God got tired of creating the world, so He took the Sabbath off. Layo! Ito malupit ito. Lot's wife, sabi niya, was a pillar of salt by day, but a ball of fire by night. Wala dyan sa Bible. Ito pa, nakakagulo to. Sabi nga nun, Noah's wife was called Joan of Arc. Ha? Ano yun? Ito, Samson slayed the Philistines with the axe of the apostle. Ano yan? Saan mo nakita yan? Di ba? Ito pa, sabi nga nun, Samson was a strong man who let himself be led astray by Jezebel, like Delilah. Ha? Si Jezebel at si Delilah, isa na lang. Nakuha niyo po ibig sabihin? Sabi niya, the greatest miracle in the Bible is when Joshua told his son to stand still, and he obeyed him. Ako, bang klase naman ito mga ito. Wala na silang naintindihan tungkol sa Diyos. Napansin niyo? Ang layo-layo na. Pati si Joan of Arc nakasali. Doon niyo maintindihan, kawawa ang mga bata. Alam niyo, pag tinanong niyo sa kanila, sino si Jesus, hindi nila kilala. Sino si McDonald's, alam nila. Totoo po.
Marami po kasi, wala na nga kasi maraming mga magulang, uunahin nilang mamasyal pag linggo, pumunta sa kung saan-saang theme park, kakalimutan ng bagay ng Diyos. What are you trying to teach them? Para na rin tayong Iso. Si Iso, isipin nyo, wala siyang pakialam sa bagay ng Diyos. He always thinks on what will satisfy his pleasure. Naintindihan po natin. Pangalawa, na dapat natin maintindihan, possession. Possession. Sabi niya gano'n, materially blessed but spiritually impoverished. Mahirap. Wala, kulang-kulang when it comes to spiritual na bagay. Bakit? Kasi material prosperity is not necessarily spiritual prosperity. Hindi masama na tayo po'y maging prosperous materially. Pero, hindi ibig sabihin kapag materially prosperous ka, spiritually prosperous ka na rin. Naintindihan po natin? Kasi meron po marami na mayaman, pero wala hong kayamanan sa bagay ng Diyos. Tingnan niyo po, si Iso, kinuha niyang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga anak na babae at ang lahat ng kanyang kasama sa bahay and all his livestock and all his cattle and all his goods which he had acquired in the land of Canaan. And went to another land away from his brother Jacob, for their property had become too great for them to live together, and the land where they sojourned could not sustain them because of their livestock. So Esau lived in the hill country of Seir. Esau is Edom. Mapasin niyo po, si Esau po dahil sa sobrang yaman na ho nila, dami nilang ari-arian, pinili niya pong umalis. Kung tingnan niya parang ang bait, no? Pero isipin niyo, kung alam niya yung pangako ng Diyos that the promised land is Canaan, not anywhere else, bakit ka lilipat? Naku Pero, ang ginawa niya, umalis siya. Kasi wala naman siya pakialam sa pangako. I don't care about the promises. Magstay ka dyan. Ako, bahala ka. Ako, lilipat ako. Ang mahalaga, mapaparami ko ang aking kayamanan at ma-establish ko ang aking kaharian at lalo kong uunlad. Naunawa natin? Ganyan ang uisip ni Esau. Si Jacob, di bali na dito ako. Estranghero ako, pero this is the land that God has given me. Ibang-iba. Maraming ganyang tao. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ingat kayo. Kaya sabi ng Bible, pasin nyo, I am rich and have become wealthy. Sabi ng mga taga-Laodicea. Sabi niya, and have need of nothing. And you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked? I warn you. Huwag kayo magpadalos-dalos. Alam niyo po, meron pong isang mama, nagpatibay nito. Isang senador. Itong senador na to, sa sobrang tagal na may sakit, namatay ho siya. Nung namatay ho siya, dumating ho siya sa kalangitan, na-meet niya si St. Peter. Nung nagkatagpo siya ng St. Peter, sabi ni St. Peter, uy, bihirang-bihira kaming mga high position guys na napunta rito. Kaya ganito na lang gawin natin. Based sa instruction sa akin ng higher up, ulitin ko, hindi to biblical ha. Kwentong barbero lang ito. Pero maganda. Sabi nung ni St. Peter, sabi niya, kailangan mo mamili. Hindi, gusto ko sa langit. Hindi. Kailangan, magstay ka ng isang araw sa impyerno, isang araw sa langit, pagkatapos magdesisyon ka. Uunahin na natin impyerno. Pumunta sila sa impyerno. Pagbukas nyo, ganda, golf course! Tindi, nandun yung mga dati niyang kasama. Saya-saya, tawa sila. Tapos naglalaro sila, kwentuhan sila, kwentuhan nila paano sila kapera at the expense of other people. Ganyan, kwentuhan nila din kung paano lang ninakawan yung mga government projects, ganyan. Paano in-overprice, ganyan mga usapan nila. Na talagang matindi. Hindi sa Pilipinas to, sa Amerika ito. So, eto na, ito sa taas, mamaya, habang naglalaro silang ganyan, tawa. Yung demonyo, nakikitawa din, nagjo-joke din. Hindi ako yun yung demonyo. Eto na, mamaya konti. Nagkain na sila lobster, kain na silang caviar. Grabe, ang saya-saya nila. Tapos sabi niya, hindi niya namalayan, tapos na yung 24 hours. So, pumunta na siya sa langit. So, pumunta siya sa langit naman. O sabi ni Peter, dito ka naman sa langit. Doon sa langit na makita niya, kantahan, talagang, ang kakantahan sila, ang saya-saya din, ha? Nag-play ng harp, meron, sabi niya ganun. Tapos sabi niya, sige, mamili ka na. Sabi niya, alam niyo, napakaganda ng langit, pero parang mas gusto ko yung impyerno. Sabi niya, mas gusto ko yung impyerno. Dito nila siya sa impyerno. Pagdala siya sa impyerno, pagbukas niya ng pintuan ng elevator, puro basura. Tapos talagang umaapoy-apoy na ganyan. Tapos makita niya yung mga mukha ng mga kaibigan niya, sasama ng loob, talagang sasama ng tsura. Tapos parang walang kasiyahan, talagang aping-api, parang sumisigaw-sigaw pa yung iba. Sabi niya gano'n, bakit gano'n? Kahapon ang saya-saya. Kahapon Tapos sabi ng demonyo, alam mo, kahapon, kampanya yon. Ngayon, bumoto ka na. Alam nyo, ito wag nyo kakalimutan. Itong
mundong ito, kampanya lang ito. Maraming tao, tukso-tukso sa bagay ng yaman. Alam nyo, your eternity is at stake. Huwag niyong kakalimutan yun. Ito, kampanya lang ito. Ito, maganda ito. Maganda. But everything is fleeting, temporary. Don't be deceived by the wealth of this world. I'm not saying it's bad. What I'm saying is don't focus on it. Ang totoo niyan, maraming mga Christian, they work, they pursue things in life to survive, to provide for their needs, financial needs, for their physical needs, for their material needs. But not about God. But that's not our calling. Bakit anong calling natin? Ang calling natin is to seek God's kingdom and His righteousness. At ang problema ng Diyos, to provide for us. Yun ang sabi ng Diyos seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang problema natin is to seek God's kingdom. Ang problema natin, unahin natin yung kagustuhan ng Diyos. Ang problema ng Diyos, magpakain sa atin. Ang problema, pinuproblema natin yung problema ng Diyos. Trabaho para may makakain tayo. Hanggang sa pagod na pagod tayo, and everything that the world offers, kampanya lang. And will end up in hell. Nakuha ninyo? Kaya huwag tayong magpapalinlang. Pangatlo, pansinin niyo po ito. Position. Nako, itong si Esau, napakaharap sa position. He's politically powerful, but slave to power and position. So, alipin sila ng posisyon. Tingnan nyo, ha? Yung great leaders, huwag kayo magpapaniwala na, uy, grabe, ganda ng posisyon niya. Uy, grabe, kilalang, hindi na siya, iba na siya, very powerful siya. Huwag kayo magpapalinlang sa mga ganyang bagay. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo mga pangalan, ha? These are the chiefs of the sons of Esau. Eliphaz, the firstborn of Esau, are the chief Teman, chief Omar, chief Sepo, chief Kinas, chief Koran, chief Gatam, chief Amalek, puro chief. Napansin niyo ba yun? Ito lang, tingnan niyo, pagdating naman sa kabilang bahagi, di ba? These are the sons of Ada naman, Ada. Again, sabi niya, chief Nehath, chief Zerah, chief Shama, chief Miza. Ang dami, tas sa chief, ito pa, kay Ruel naman. Di ba? Ito naman ang kanyang mga chief. Ang Chief Jeus, Chief Jalam, Chief Korah, puro chief. Wala lang dyan si Sir Chief. Puro chief Ito pa, hindi lang chief Pag tinurong niyo pa yan, magugulat kayo, pati hari. Yan ito mo, Bela died and Jobab, the son of Bozar, became king in his place. Then Joab and Husham of the land and Temanite became king in his place. Puro kings naman. Type nila yung posisyon. Kaya yung iba, habang italay, binibuild nila yung kingdom nila, si Jacob, yung katulong sa Egypt, they became slave in Egypt. Kawawa. Kaya nung lumagpas sila, ang mga alipin yan, sila buo na, may mga kaharian na. At alam nyo ba yung kaharian na yan? Umabot pa sa panahon ni Kristo. Si Herod the Great, kung naalala ninyo, yan ay Edomite. Siya yung nagpapatay ng mga sanggol sa Bethlehem. Si Herod the Antipas, yung nagpapugot ng ulo kay John the Baptist at umapi kay Jesus Christ. Yan, Edomite din yan. Nakuha ninyo? Pero alam nyo, kawawa. Kasi sa kanila nakapokus sila sa posisyon sa buhay. Pansin nyo mga Christians, hindi yan ang ating priority. Lalagpasan na natin Ang priority natin, tingnan nyo Sabi niya, calling them to Himself, Jesus said to them, you know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. Ang sabi niya, but it's not this way among you. But whoever wishes to become great among you shall be your servant. And whoever wishes to be first among you shall be slave of all. Ang kaya tayo mapapansin nyo, walang diferensya. Pastor ka, membro ka, we are all the same. Because we are just all part of the body of Christ with different roles, different function to exercise. Tama? Hindi ko pastor ka, ikaw ng bida, hindi totoo yun. Kaya nga, bilang pastor, as your servant, anong role ko? Pag-aralan ito, ituro sa inyo, kasi hindi ito tungkol sa, wow, ang galing niya, hindi. Yun lang ang aking role na gagampanan. Kasi at the end of the day, haharap ako sa Diyos, and I will be accountable to God kung paano ko ginawa yung role na pinagkatiwala niya sa akin. Ikaw ganun din. Yung iba sa atin minsan may mga host team. Yan, volunteers yan. Yun ang kalang nadamang maiaambag nila sa katawan ni Kristo. Ngayon, iba sa atin parang mga hari. Pagdating ng host team, upo ho kayo dito. Sino ka? Upo. Go po ako kung saan ko gusto. Hindi mo sasabihin ang lantaran, pero sa mga tingin mo at pagkilos,
Di ba? Yung ganun ba? Teka muna, we are to serve one another. Ang totoo niyan, maging sa bagay ng trabaho, negosyo, sa bagay, lahat ng ating ginagawa, paglilingkod, hindi, isipin nyo kung ikaw ay insurance, account executive. Sa bawat taong nakita mo piso, piso. Gaganansya ako. Tapos ka na. Dapat ang isip mo, ito, paglilingkuran ko ito. Kahit na hindi ka makinabang, tutulungan mo siya. Ay, hindi, nakabili na ako sa kanya. O, naintindihan niyo ba yung polisiya ninyo? Ay, hindi eh. Binili ko lang kasi kaibigan ko. Di ba, papaliwanag ko sa inyo para matulungan kayo. Nang sa gayon, alam niyo kung ano mga benepisyong meron kayo. Na pag namatay kayo, inaalaalayan yung ganyan. Hindi ka nakinabang, pero for the sake of the Lord. Pero magugulat ka, God, because you sought God first, God will be the one to reward you. In due time. You may not know when and how, but God will surely bless you. Naintindihan po natin. Lahat tayo ganoon. Meron tayong paglilingkod. Yun ang hangad ng Diyos. Kaya, again, ano ang pinag-uusapan natin? Live for the best. Sabihin mo sa katabi mo ulit. Live for the best. Sige, sabihin mo, kahit tulog siya, sabihin mo para napapanaginipan niya. Live for the best. And look at this. Si Jesus mismo, tingnan nyo. For even the Son of Man did not come to be served. Si Jesus na to, the King of Kings, the Lord of Lords, but to serve and to give His life a ransom for many. Yun ang hangad ng Diyos para sa atin. Kaya yung mga, sila Jacob, pansin niyo, ang tagal nila, wala silang hari hanggang sa panahon ni Samuel. Kasi tinuturuan sila ng Diyos na maglingkod. The reason why he became slave. The same thing with Joseph. Naging slave bago naging prime minister para maintindihan niya how to serve. Ano mang posisyon mo sa buhay, you are to serve. Amen? Okay, tuloy tayo. Now, true power is having the power with God. Kaya ang challenge niya from this one man, Esau, an outwardly good man, a likable man, a successful man from the world's perspective, came the godless nation Edom, which often plagued the people of God. Sila pa nga ho ng api sa mga tao ng Diyos. Kaya ho sa kasaysayan nila, natapos sila ng panahon ni Kristo after mga 70 years, tapos ng kalang kasaysayan. Kaya wala na kayo marinig na Edom. Pag napasyal kayo sa Petra, yun na lang yung mga alaala ng kalang ginawa. Pero wala ng Edomites. Kasi ang kasaysayan ng mga kaharian nasa kamay ng Diyos. Naintindihan nun natin. Now, let's go to the fourth. Kaya ulitin natin ang mensahe. Live for the best. Delight to do God's will. Now, popularity. Iba naman gusto siya maging popular. Hindi masamang maging popular. Kung yan ay instrumento ng Diyos para umabot sa iba. But being popular or famous is not necessarily recognized by God. Kaya nga famous but unknown to the Lord. Tingnan niyo po siya. Tingnan niyo po. Now these are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the sons of Israel. Sila established na sila. Sila kilala na sila. Hindi lang yan. Pansin niyo yung mga pangalan. Kailangan adorned one ang pangalan. O kaya naman, ano pang sinabi niya? Yung pang Basimath, the perfumed one. Lahat ng yan para maging sikat. O holy ba, the tall one. Para bagang pinaglalandakan nila ang kanilang mga katangian. Tama? Kasi gusto nila maging kilala. Pero alam niyo, sabi ng Lord, one day many will come to me and say, Lord, Lord, did we not do this in your name? Ang sabi ng Lord, depart from me, I never knew you. Yun ang greatest challenge. Kasi hindi naman minsan sa atin, ano tayo kagad, uy, sikat ka na. Ano mapapala mo dun? Paano kung hindi ka naman kilala ng Diyos? Di wala rin kwenta yun? Nakuha niyo po ibig sabihin? Minsan, kunyari sabi natin, uy, ang galing-galing mo, grabe ka. Hindi naman importante yung sinasabi ng tao eh. Ang tanong, anong sinasabi ng Diyos? Naunawaan po? Kasi at the end of the day, kayong dalawa ng Diyos mag-uusap eh. Walang saysay ang sinabi ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos, Lord uy, Lord, sikat yan, ang galing yan. Huwag kang makailam dito. Sa impyernong punta nito, ikaw, saan ka ba? Diyan ka lang, relax ka lang. Mamaya, uusap tayo. Kaya, huwag tayo masyadong uhaw sa ganung bagay. Sa totoo lang, ulitin ko ha, hindi masamang maging sikat. Pero yung pagkasikatan mo, may pagpapakumbaba sa Diyos dahil gagamitin niya lang para sa kanyang pangalan. We are not for ourselves, but for Him. Amen? Pero, ito pa, huwag mong habulin yon. Hindi mo kailangan maging sikat. Kasi, kabandang huli, walang bida rito. Si Jesus lang.
Siya lang ang bida. Hindi pa pwedeng maging bida ang sino man tao. Kaya, live for the best. Tama? Live for the best. Kaya ang challenge ng Diyos sa atin, pansinin po natin. Sinasabi ng Bible, Daniel 2:21. He changes times and seasons. He set up kings. He removes them from power. The wisdom of those who are wise comes from Him. He gives knowledge to those who have understanding. Saan galing ang talino? Saan galing ang posisyon? Saan ang galing lahat na meron ka? Sa Diyos. May pagmamalaki? Wala. Kaya alam niyo po, sabi ng Bible, ano saysay? What does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Don't settle for the good, always for the best that will last for eternity. Ano yan? Accomplishing the will of God in your life. Anong saysay? Na lahat, wow! Lahat ng pagpapala ng lupa nasa sayo. Pero ang kaluluwa mo, wala namang pupuntahan. Naintindihan po natin. Kaya ang ganda-ganda sabi ni Pastor Peter noong nakaraang linggo, na gusto ko iwan sa inyo, sabi niya ganon, you have to discern God's will. Kasi kung Christian ka, imposibleng hindi mo ma-discern ang will ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, I know my sheep know me, and they follow me. Alam ng sheep. Kaya kung kabahagi ka sa pamilya ng Diyos, imposibleng hindi mo ma-discern yung kalooban ng Diyos. Unang-una, nandiyan ang Bible. Nalala nyo? Nandiyan ang Bible. Sinulatan ng Diyos yung Bible. Para hindi ka na malito. Kaya kahit lituhin ka ng dyablo, kaya mong sagutin, nasusulat. Naalala niyo si Jesus? He was also being trapped by Satan. If you are truly the Son of God, turn this stone into bread. Ano sagot ni Jesus? It is written, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Ang linaw kagad. Iba sa atin. Pag tinanong, pag inatake ka ng dyablo, sabi ni Pastor Bong, sabi ng dyablo, kaibigan ko si Bong. Patay ka! Di ba? Kaya wala yan. Wala yan, huwag mong pansinin yan. Kaya paglalaroan ka lang, bakit? Kasi the only sword that the Spirit can make use is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya alam mo kagad na Christian ka, alam bakit? Uhaw ka sa kaalaman ng bagay ng Diyos. You want to know more of the Word of God because you cannot survive, you cannot live without it. Okay ba yan? Now, ito pa, tingnan nyo. Godly desire. For some reason, God changes the very desire of our hearts. All of a sudden, God is giving us burden to accomplish things to glorify Him. Hindi na issue yung matindi ba, mahirap ba yan? Hindi, ang issue, if this glorifies the Lord, if this God wants me to do, gagawin ko yan. Kaya yung desire, it's something, kaya delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Kung hindi ka na masaya sa Diyos, tiyak, hindi mo maintindihan yung desire na nais ng Diyos na meron ka. Naunawaan po natin. Circumstansya, tingnan niyo po, yung circumstansya, pati yan mag-aayon sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Ngayon, kung meron ka siyang pinangako sa'yo, at parang yung circumstansya, iba, dalawa lang ibig sabihin yan. Either mag-intay ka, o hindi. Kaya tingnan niyo po, napansin niyo po, si Iso, walang problema yung kanyang panganganak ng kanyang mga asawa. Si God, nangako kay Abraham, nangako kay Isaac, nangako kay Jacob. Tapos ang alam ang kanyang asawa, baog. Si Sarah, baog. Napansin niyo ba yun? Si Rebecca, 20 taon bago nagkaanak. Si Rachel, na paboritong asawa ni Jacob, hindi rin magkaanak-anak. Alam niyo bakit? Itong amazing sa Diyos. Yung paraan ng Diyos madalas, imposible. Napansin niyo? Para hindi tayo magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos. Kaya pag ang pakiramdam ninyo, imposible yung kalalagayan ninyo, magpasalamat kayo dahil lalong makikita niyo ang katotohanan ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Kasi pag nakita mo, parang hindi kaya ito, hindi mangyayari. Praise God, because there we will all see the reality of the powerful God, for with God, nothing is impossible. Have you come to a point in your life na parang imposible ka magbago, and yet sabi ng Diyos, therefore if anyone is in Christ, is a new creation? And Lord, di na ako magbabago, imposible. Then you will see that God is real in you, dahil walang imposible sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Pang-apat, God's glory. Ano yung glory ng Diyos? Lahat ng motibo natin, pansin nyo, para maluwalhati siya. And you know na yun ay makakaluwalhati kasi ang standard mo si Jesus. Paano yan? Kung si Jesus ang nasa kalalagayan ko, gagawin niya ba ito? Ano ka niya? Hindi na pinahirapan. Na kung si Jesus ang kalalagayan ko, gagawin niya ba ito? Kung si Jesus andito, matutulog kaya siya?
Pwede. Kaya huwag ka mag-guilty. Tulog ka lang. Pero amazing si God. Ang lagi mo tatanong, siya yung standard eh. Nasunod, panghuli, God's peace, kapayapaan. Yung kapayapaan ng Diyos, napaka-importante kasi hindi ito iniimbento. Umaangat ang iyong pananampalataya because the peace of God surpasses all understanding. Di ba? God is not a God of confusion, but of peace. Kaya alam mo kagad. Kaya ang tanong mo lang lagi, tatanong sa sarili mo, ito ba'y sumasang-ayon sa kabuong katawan ni Kristo? Kasi hindi ka na mag-isa eh. You are part of the body of Christ. Tama? Sunod, ito bang kaalaman ito condemning or convicting? Kasi pag condemning, sinisira ka niya, you feel bad. Alam niyo, hindi sa Diyos yun. Kasi Satan is the accuser of the brethren. Pero kung convicting, sinasabi niya sa'yo, ituwid mo ito. At yun ay magtutulak sa'yo para humingi ng tawad. Magkaiba yun. Napansin niyo? Tinutulak ka niyang lumapit sa Diyos. Kaya alam mo kagad na sa Diyos ka. Kaya ito, hindi ka na dapat malito pa. Kasi kung kasama mo si God mismo ang mag-aakay sa'yo. Tinan niyo ha? Si Jonah, napansin niyo ba? Hindi siya munod sa paraan ng Diyos eh. Anong ginawa ng Diyos? Ibinalik siya. Napansin niyo si Jacob, ibinalik siya ng Diyos. Kasi kung ikaw sa Diyos, ibabalik ka niya eh. Pakisabi sa katabi mo, gising ka na, ibinabalik ka ni God. Hindi totoo. Hindi sabihin sa katabi mo, kahit anong mangyari, kung sa Diyos ka, ibabalik ka niya. Nagkakaintindihan? Imposibleng pababayaan ka niya sa ere. Naintindihan natin? Okay ba yan? Ibabalik at ibabalik ka niya. Now, look at this. Ito po ay isang bagay na wag ninyong kakalimutan. Okay? Sabi ng Bible sa John chapter 8. Ito, John chapter 8, verse 47. Tingnan nyo ha. Sabi niya, napakalinaw na sinabi niya, masyadong malayo na ito pero ito to. Sabi niya, who belongs to God, hears what God says. Okay ba yan? Kaya kung hindi mo naririnig ang Diyos, huwag kang malungkot. Ibig lang sabihin nun, marahil wala ka pang ugnayan sa Diyos. At least, nire-remind ka na ngayon ng Diyos ngayon. You can be reconciled with me. Hindi ito libre. Binayaran ito ng aking bugtong na anak na si Jesus. He died on the cross for you, and He rose again for you. Naintindihan? Be honest. Pag hindi mo, parang Lord, hindi ko po alam, hindi ko po kayo nakakausap, hindi ko po nakikita yung paggabay niyo sa akin, hindi ko maintindihan ang Bible, hindi ko maunawaan, hindi ko makita yung buhay dito, Lord. Maybe, wala ka pang ugnayan sa Diyos. Be reconciled with Him. Ngayon, kung sakali naman dati naririnig mo, kaya lang biglang nawala, maybe, you're no longer walking with Him. And God is just reminding you, balik ka na. Huwag ka na magmatigas. Balik ka na sa Diyos. Okay po? And let me just end by saying, what is the work of God? It is to believe in the one whom God has sent. It is believing Jesus alone. Siya lang ang susi. Siya lang ang susi. Meron pong isang inaugurasyon o parang ni-launch na na barko. Yung barko na ito, talagang pinagdiwang ho nila, yung barko sa Scotland. Pinagdiwang, nagbukas ho sila ng champagne at pinagdiwang nila yung barko na ilo-launch. Alam nyo, pinaggastusan po ng milyong-milyong dolyar at talagang gumugol sila lang napakaraming taon. Alam nyo kung ano nangyari? Nung ibinaba na, lumubog yung barko. Yung barkong hindi lumulutang. You know, the boat that does not float. Naisip nyo? Ano sa palagay nyo? Sayang, no? Sayang na pera, sayang na panahon. Kahit ano pang ganda niyan, kung hindi siya lumulutang, wala siyang saysay. Alam niyo bang maraming tao ganyan? Nabubuhay ng maraming taon, nagpapakapagod, pero hindi naman siya nabubuhay ayon sa palatuntunan at kalooban ng Diyos. Ang pinakamasakit, sayang. Sayang na panahon, sayang na kayamanan. Naintindihan po natin. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit sandali. Kausapin mo ang Diyos. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan. Alam niyo, minsan, ang dami natin pinag-aaksayang panahon. Ang dami nating ginugugol na panahon sa maraming bagay. Marami tayong plano. Marami tayong inahangad na makamtan sa buhay. Itanong mo lang sarili mo, yan ba talagang kalooban ng Diyos para sa iyo? You see, friends, life is too short to miss the real thing. Napakaikli ng buhay para hindi mo makamtan yung totoong gusto ng Diyos
na matapos mo. At the end of the day, alam mo, sabi ng Diyos, ito lang ang pinakasalitang magbibigay tunay lakas sa iyong puso. Nasabihin sa iyo ng Diyos, well done, good and faithful servant. Enter into my rest. Kapatid, live for the best. Don't settle for good. Live for the best. Delight to do God's will. Habang tayong lahat ay nakayuko, nakapikit, kung ikaw ay hindi tiyak sa iyong ugnayan sa Diyos, ba't di ka lumapit sa Kanya? Sabi ng Panginoon, tinatanggap ko po ang alok niyo ng pakikipagkaibigan, alok niyo ng pagpapanumbalik sa inyo, alok niyo maging kabahagi ng pamilya ninyo. Tinatanggap ko pong Panginoong Diyos na ang iyong anak na si Jesus lamang ang namatay para sa aking kasalanan, na sapat na kabayaran upang ako'y muling maging kabahagi ng pamilya ninyo. Panginoong Diyos, inaamin ko na hindi ko kaya at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ngayon. At tulungan mo kong mabuhay ayon sa disenyo ninyo, ayon sa kalooban ninyo, ayon sa ikaluluwalhati ng pangalan ninyo. Panginoong Jesus, salamat po at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Ayoko na po maging religyoso. Gusto ko po maging totoo na kaisa ninyo, aming Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat po. Aming Ama, para sa lahat ng narito at sa bawat pamilyang aming nire-represent, hinihingi po namin that we may all give and offer our lives to you, Father God, as living sacrifices. That we may continue to be transformed with the renewing of our minds, no longer conforming to the standard of this world, but Father God, proving that your will is good, pleasing, and perfect. Thank you, God. May you all guide us to live a life that will honor your name and that will guarantee blessing in our lives, not only here on earth, but even in eternity. Thank you, God. Thank you, Jesus. And thank you for your Holy Spirit that will empower us to accomplish your work. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. Let's all stand for our last song. Come on. Put your hands together for Jesus in this place right now. We're going to worship God. Come on. Sing. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light, lead me in the way everlasting. Don't ever stop. Don't ever stop. You sing. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light,
For our friends who are here for the first time and for our guests, we'd like to invite you to our Welcome Center located at the second floor. Have a blessed Sunday and God bless. And I don't want to let